14 na kabanata. Ang awit ng mga tinubos. Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 tao. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. At para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Ang 144,000 tao ay umaawit sa harap ng trono ng 4 na buhay na nilalang at ng mga namumuno. Bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta. Tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ang 3 anghel. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika at lahi. Ito ang isinisigaw niya. Matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya. Dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Kasunod namang lumipad ang pangalawang anghel na sumisigaw. Bumagsak na! Bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babylonia. Ang mga mamamayan nito ang humikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad nila na kinamumuhian ng Diyos. Sumunod pa ang isang anghel sa 2 anghel na nauna. Sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos. Sapagkat parurusahan sila sa nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahe nito at nagpatatak ng pangalan nito. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kinakailangang maging matiisin kayo. Pagkatapos, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Ang pag-ani sa mundo. Pagkatapos, nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang karit mo dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinog na ang aanihin sa lupa. Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo roon sa langit. At may karit din siyang matalim. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit. Gamitin mo na ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. Kaya inanin niya ito at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod at umagos mula sa pisaan ng dugo na bumaha ng hanggang 300 kilometro ang layo at 1 dipa ang lalim.